Hello mga boss, good morning, good afternoon, good evening sa inyo lahat. Today is February 17, 2024, Saturday 12:41 p.m. Medyo kagigising lang natin at ang dami nating inayos kahapon, kaya hindi tayo nakapag-steak kahapon. So kaya kung mapapansin nyo guys, pumatong na yung ano natin, yung staking natin. Kaya eto, steak ulit natin siya guys. So claim lang muna natin yan. Today is Saturday, family day, at saka bukas, kaya mabilisan lang na staking. Okay, mamaya basa tayo ng mga comment. May mga comment sa atin guys na kailangan natin sagutin. Stick lang natin yan, so mga 41. Stick tayo 41. Ayan. At habang naghihintay tayo, syempre, check natin muna yung market kung ano bang mga nangyayari sa merkado. Para, ayan, sa mga token na tinitingnan natin yan. Okay, ang market cap ganun pa rin, 114 pa rin. Tapos 12,753 pa rin yung mga token, mahigit pala. At ito yung mga nag-trend syempre. Ayan. Mga nag-trending na token. Ito naman yung largest gainer. Oh, si Bitcoin 2.9 siya guys. Ang tumaas ngayon, ito si 21 lang to dati si BitGet token. So parang BNB token siya. Isa rin yan sa mga exchanger guys. Ano pa ba? Ito pala yung nalimutan ko sa inyo sabihin. Itong Dex tool. Ano to? Sobrang laking tulong din ito. Na marami rin kayo matututunan dito. Lalo na yung mga bagong token. Shortcut na kasi ito ng lahat din Kumbaga, kasama na dito si Token Sniffer. Shortcut na rin siya. So kung mapapansin mo, ayan, pasok ka lang sa Dex tool. Tapos all chain, pipili ka ng chain na gusto mo. So bawat chain dyan, malalaman mo kung anong, kunyari, itong Solana, ano ba yung mga add na token nila. Tingnan natin dito. Kunyari, click mo si Solana. So tapos ito, yung updated social. Makikita mo rin dyan yung mga bagong token nila. So ito, pag click mo nyan, ayan, ito 8 hours ago, yan, 8 hours. So, kung titingnan mo yan guys, napakabata lang ng mga token na yan, ChatGPT. Ito, kunyari, yung maraming social na hanapin natin. Ito, 2 days ago. Tapos, makikita mo na agad dito kung audited ba siya. Ayan So, ito parang ilang araw pa lang siya. Ito yung CoinGecko niya. Ayan, makikita nyo pati YouTube. Ito yung mga channel nila. Tapos, makikita mo siya kung safe ba siya. Ito, kagaya ito nung alert. Walang question sa contract niya. Yung iba kasing mga token, may mga contract yun na naka-hide Naka-hide yung contract nila. At ang dami nilang mga, alam mo yun, ni-insert doon kung ano-ano. So, ayun, imegos mo lang to mga insan. Eto. So, ang ginagawa ko dyan madalas, kunyari, ililipat ko sa all chain. Tapos, pupunta ako dito sa social nila, yan dito. Para pangkalahatan na siya. So, bago ko siya aralin, isa na rin to sa makakatulong. Kunyari, ito si Sexy Meme. Ayan. Pag-click natin dyan, makikita natin, ito, Polygon to. Tama, Polygon yung niya, blockchain. Tapos, ayun, grabe, nag-buy na siya na nag-buy. Imagine mo, dito ka nakabili, guys, So, kung mapapansin mo, yung mga contract nito, hindi masyadong, kumbaga, foul. Hindi masyadong maraming red tag or red flag yung niya contract. So, sa Quick Intel, Token Sniffer, Go Plus, and ayun yung mga niya. Tawag dito. Pinaka-audit niya kung sa contract. Kung medyo may mga problema ba. So, sila yung nag-check. At least meron ka nang makikita. Hindi lang Token Sniffer. Marami pa. Ayan.
So, ito may internal colorist. Meron lang siyang 1. Pero karamihan kasi guys, ng mga ang dami ng foul na na alert dito sa kontra. Kaya, pag ganon, may idea ka na kaagad, huwag ka nang bumili nun. Siyempre, yun eh. Kumbaga red flag na siya. Ito, ayan, makikita mo dyan. Tapos, ito yung pinaka-contract niya. Sana ba yun? Ito, bio contract. Makikita mo na dyan yung total supply. Ayan. Nasa 21 million yung supply niya. 7,000 yung holder. Ito yung mga holder. Ayan. Tapos, halos buong 10% nasa dead wallet. So, ito, kapag nandito na kasi, wala nang value yan. Dead wallet, tinin makukuha. Kaya siguro, maganda yung pagkakagawa sa contract na to. Kaya, dun sa audit, hindi masyadong risky. Ayan. Makikita nyo dyan yung mga holder yan. Possible yung mga ganito. Owner din yan. Wallet ng owner. Ganun naman kadalasan eh. Okay, so alright. Okay. Yan, yun. At least makikita nyo dyan guys yung mga comparison, ha? Magkaroon kayo ng idea. Ay, may TikTok din sila, oh. Okay, so i-browse nyo lang to. Itong Dex Tools. Makikita nyo dyan yung mga pwede nyo makita. Ito sa mga gilid. Makikita nyo dyan yung mga pwede nyong pag-aralan pa. Ito kagaya ito, burn. So, ayun, nagra-run siya guys. Medyo mabagal. Okay, ang update natin ngayon, February 17, meron tayong 40,808. So, kung titingnan natin, balik na tayo dito. Okay, AXS tayo guys. Check natin, mga inzan. Ayun. So, 457 ang AXS today. At, ayan siya. 18.6. So, ayun lang. Ayun lang yung update natin for today. Basa na tayo ng mga komento guys. Shoutout muna sa 424 subscriber. Okay, comment. Check natin. Okay, sabi ni One Piece Highlights 999. Grabe idol, absent ka ata. Kanina pa ako naghihintay. Shoutout sa iyo idol, One Piece Highlights. Okay, kay Music Tix. Ang hirap basahin 101. Boss, magkano kapital mo? Sakto lang, boss. Sakto lang. Andyan, marami naman tayong video dyan. Basahin mo na lang. Ay, panoorin mo lang pag may time ka. Camellia Wild Mark. Idol, tanong ko lang. Estimate mo lang ilang percent ang portfolio nyo sa AXS at RON. Tsaka bumili pa ba kayo ng ibang token? Yes, madami naman tayong token dyan. Nandyan sa short video. Panoorin mo na lang. Actually, hindi ko naman lahat pinopost. May mga video din dyan na na nasa portfolio natin sa CoinGecko. Makikita mo dyan, Lods. Okay. Axie Snap. Boss, may volatile ba pag meme token? Mas volatile. Oo, mas volatile. Ito yung mga meme token natin eh. Sa meme token. Mas volatile siya guys kumpara sa mga token na nakaano talaga. Institution. Kasi ito, mabilis siyang mag-dump, mabilis siyang mag-pump. Ganun lang. Kaya ingat din kayo dito ha sa mga token na mga meme token. So, pero pag nakachamba ka din diyan, malaki din yung magiging income mo. Pero syempre, hindi po ito financial advice ha. For educational purposes lang to. Nagbabasa lang tayo ng comment at nagbibigay lang tayo ng mga komento. Comment lang din ang opinion, kumbaga. Saan po magre-register, boss? Anong apps nyo? Ito bago lang ata si sir sa kay si Ron Music Play 6373. Dito tayo sir sa Katana, Ron. So mag-add ka lang ng Ron wallet mo. Ito sa Google Chrome, yan wallet, Ronin wallet lang yan. Tapos kasi yung tanong niya pang Ron Ronin. So pasok ka lang diyan. Bibili ka lang muna sa Katana or kung may Binance ka or sa ibang exchanger, bibili ka lang yan Ron. Si Ron naman marami ng mga naka-add na exchanger. Tapos dito ko lang ni-stake siya guys. So, pero yung apps na gamit ko ito, yung sa mismong wallet nila, wallet naman nila yan eh. So, ayun, yung ibang YouTuber malulupit mag-explain kumpara sa atin. Megos nyo lang dyan mga inzan. Okay, Sir Neil, always present. Okay, sana masagot mga tanong ko sir. Salamat. Ano ba tanong mo? Sir, possible bang ma-hack yung Trust Wallet kahit di naman kino-connect sa mga airdrop? Bala ko sana mag-hold din doon.
Trust Wallet. Trust Wallet is hot wallet. Mahahack lang to kung, kasi parang ano yun eh, mayroon ka rin sariling ano dyan eh, tawag dyan, mga seed phrase. So kung 12 or 24 seed phrase yung linagay mo, hindi yun mahahack. Mahahack lang yun kung saan mo linagay. Kunyari, linagay mo sa notepad or nahack yung phone mo, linagay mo doon. Linagay mo sa, sinulat mo sa papel na wala yung papel na yun at yung nakapulot alam paano gawin, alam paano mag-back ng ano, mag-trace back ng mga wallet, paano sila mag-login. Pwede, possible ma-hack. Pero Trust Wallet kasi sa hot wallet, hindi siya ma-hack talaga basta-basta. Kaya kung ano, pwede ka rin sa cold wallet. Yung mga cold wallet, yun yung hard wallet, kagaya ng Trezor, Ledger. Yun yung mga nahahawakan. Ito kasi yung Trust Wallet na to, hindi to nahahawakan eh. Nasa web, parang web3 yan eh, web wallet. Nandyan. Sa Binance, meron din web wallet. So, parang Trust Wallet na rin yun. Or yung iba ngayon, yung OKX, meron din silang Mala Trust Wallet. Yun yung web wallet. So, meron din yung mga 12 seed phrase or 24. Yun yung gagamitin mo. Mawala man yung Trust Wallet apps mo, magpanibagong phone ka, itatype mo lang yun doon. Kung may laman yun, marirecover mo yung yung hold na token doon. So, ganun siya. Okay, sir, may tanong ako. Exchanger ng Bing, MEXC, Bybit. Yung tatlong yun, may hold akong tagpa 500 pesos. Ang laki na crypto. Palagay mo, safe kaya yun? Iwas din naman po ako sa mga kiniklik ko na link. Safe naman yan, may mga KYC kasi yan eh. Ito naman, kung mapapansin mo, malalaking institusyon kasi yan. So, dahil malalaking institusyon, mas makikita mo nga yan yung pati mga treasure nila, yung ang tawag yun, threshold. So, makikita mo na may mga backup silang mga token in case. Pero, syempre, okay naman yan, diversify mo. Kasi ganito rin naman ginagawa ko, naka-diversify lang din sa iba-ibang wallet. Yung aking mga tinitrade. Pero, yun nga, lagi nyong isipin, hangkat hindi mo hawak yung seed phrase niyan, hindi mo rin yung control. Parang yung FTX dati, 'di ba? So, dagka problema yung exchanger, ang dami nag-pull out. Ngayon, ayun, hangkat di mo kasi hindi mo hawak yung seed phrase, hindi mo control. Para naman yun sa mga sobrang tawag dito, mitikuloso sa pag-hold. Kumbaga, medyo duda. Kung medyo duda ka dyan, huwag ka dyan maglagay. Sa hard wallet ka maglagay. Doon sa sa cold wallet na tinatawag. Yun yung mga treasure. Kasi hawak mo yung seed phrase nun eh. Dito kasi exchanger yan. So, pwede ka rin magbabad dyan. Pero, risk mo yan, syempre. Okay? Safe naman dyan. Kasi, may mga KYC yan eh. Diba? Mag-add ka ng, yung ID mo, address mo, tapos, facial recognition mo, meron pang 2FA authenticator yan, pwede pa mo lagyan ng YubiKey yan. So, pag ganun, safe na safe yun. Magkakaproblema lang yan kung nahack ka. Possible, mahack ka din. Pero kung yung mga binanggit ko, meron kang 2FA, imposibleng mahack ka. Kung meron naka-tag yan sa mobile number mo, imposible ka ring mahack. Depende nila kung mawala phone mo. Pero kung may YubiKey yan, may Google Authenticator yan na nasa ibang phone mo nakalagay yung Google Authenticator, imposibleng mahack na yun. As in, imposible. So, ayun, depende na lang kung yung mismong admin nila ang mag-hack sa'yo. Pero napakaliit lang yan na ito hindi nila pag-interesan yan, guys. Para masira lang yung pangalan nila. Okay? So, ayun, sasagot natin. BTC Gauti, good morning, present. Tumaas na ang berry, sir. Pero okay na TP, 03 na bili, 016 ako nakabenta. Okay na din at baka di natin alam, baka mag-dump di nawala ang profit Thanks sir sa walang sawang pagbigay ng idea at advance. More videos to come and share na din para ma-inspire din ang iba. Tama. Shoutout sa Mr. or Ma'am BTC Gauti. Shoutout po sa inyo. Okay, Mr. Incognito, present. Sir, curious lang. Nasubukan nyo na po ba mag-accumulate ng market kasama ang ibang mga whales? May mga dinadump, may mga pinapump.
Karamihan kasi mga mabababa pa lang yung market cap. Siyempre, pag mababa market cap, madadump mo. Ayun. Ayun, may mga ganong usapan, sir. Na-accumulate na ano ng market kasama ng ibang mga whales nga. Kumbaga, nasubukan na manipulate. Yun lang naman yun eh. Market maker ang tawag doon. Kahit sa forex trading, kumbaga yung umbrellang ganyan, triangle. Yung sa baba, yun yung mga retail trader. Yung nasa taas, gitna pataas, yan yung mga institution, kagaya ng mga bangko, malalaking institution. Kadalasan, kunyari, pansinin nyo yung mga trader. Kunyari, nag-buy, nakikita nila sa chart, nabasa nila, magaling silang magbasa ng fundamental analysis, technical, etc. So, pag umangat ng ganyan, akala nila magbabalik na. Hindi nila alam, yung mga retail trader, yung mga pag-iisip ng retail eh. Kagaya natin yung mga individual trader, retail trader ang tawag doon. So, pag naisip nila nagpabay, akala na magpapasell na, tataya na sila ng sell, hindi nila alam, minanipula pala ng mga market maker. Yun yung mga bangko, yung malalang institution, buy ulit, nagpabay na naman. Kaya ang daming naliliquidate or nako-call margin call ng mga retail trader. So, ayun, ganun talaga ang labanan sa trading. Same din naman sa forex, yun yung futures naman. Ganun din. Sa pag-hold naman, ganun din. Kahit sa stocks, kahit sa PSE, ganun din. So, minsan, magiging calculated lang yung risk mo kung meron kang idea sa mga ginagawa mo. Kaya kailangan aralin mo. Kunyari, may malaking galawan sa market. Yung mga institusyon na yan, alam nila na may update agad yan. Hindi naman agad alam yun ng retail trader eh. So, makakalam lang yan yung mga institusyon na malalaki. Kagaya sa atin, sa traditional business, sa traditional stocks natin dito sa Pilipinas, may mga info na sila. Kaya yung ibang mga malalaking holder, or buyer, bumibili na sila ng maaga bago mapunta dun sa maliliit na buyer. Yun yung mga retail. Okay, possible ma-manipulate yan lalo na kung mayroon kang malaking pera. Kung meron kang malaking pang dump ng mga token na yun or dito sa token, usapang token naman sa crypto. Yun, mga whales nadadump naman yan. Minsan may ganun kaming scenario guys. Pero hindi naman ganun kalaki. Kunyari, itong AXS, may mga kilala tayo ng mga holder din yan, tapos sabay-sabay nagbenta. Magdadump yun. So, ganun siya. Okay, alright. Tikasin, present sir. Salamat sa daily motivation. Thank you. Shoutout po sa inyo, Nick Arthur Tan, 3958. As always, salamat sa sharing sir. Thank you so much. Han Curry, present. Di nauubos ang napupulot kong knowledge sa'yo. Thanks po ng madami. Thank you so much, Han Curry. Shoutout po sa inyo. Sir Carlos Padrid, 9075. Boss, present, pwede ka na pong maging catalyst naming small investor. Ang galing nyo po. Ang galing po. Pa-shoutout, boss, subscriber mo from OFW Taiwan. Shoutout sa iyo, Sir Carlos Padrid, 9075. Laging present yan si Sir. Laging present yan, nagko-comment. So, yan yung mga taong hindi natin malilimutan, guys. Ng mga nag-uumpisa pa lang tayo dito sa ating channel, Sir Jerome Torres, 2067. Ano, sir, comment mo about sa gagawin ng Ron Reward liquidation, liquidity pool na babaguhin daw dyan sa Katana? I don't know, sir. Wala pa po akong idea, Sir Jerome, kung reward liquidity pool. I don't know, hindi ko pa alam to kung anong, baka hindi pa ako updated para dito. Salamat din sa pagbibigay po ng info. Check natin kung anong mga susunod na kabanata. Wala pa kasi yung update yan eh. So, ayun. Oh, Spark Live 14. Okay, so alright. Present, Lodge. Yan, present lagi to. Sir Instinct. Yeah, present always, sir. Phoenix 661. Sir, good day. Salamat po sa pagsagot sa Pi token mining. Sana legit po talaga kasi may mahigit 1,000 Pi network token po akong namina sa phone. Waiting na lang po kung sa exchanger pwede palit. Thank you so much. Thank you po ulit. Ayun, okay yan sir. Okay naman yan. At least hold mo lang yan. Magkakabalyo din naman yan kasi ang daming network nito. I mean, ang daming mga nagmamine sa phone dito sa Pi network. Pero karamihan kasi Chinese no. Pero ano yan, ingat ka din kasi
yung mga kaibigan natin na mga tawag dito, mga ethical hacker. Yung ethical hacker means sila kasi yung sa mga mga bounty na kunyari mayroon kang malaking company, sisilipin nila yon kung mayroong butas, ethical hacker yon. So titingnan nila yung mga code kung mayroong possible na vulnerability, kumbaga possible na mapasok or o may nakalagay ba na malware. So dati chinek na nito yung Pi network, may nakita silang malicious code. Pero syempre, ingat ka rin diyan, kumbaga sa phone mo much better, walang mga masyadong info dun yung ginagamit mong pang mining. Pero ayun, dahil ang dami naman, sa dami naman ng tao na nagma-mine ito, baka hindi na rin mapansin, 'di ba? Yung kung ano man ang meron diyan sa phone mo. So, ayun, magkaka-value din 'yan sa dami kasi ng tao diyan na nagma-mine ng Pi network. Okay, so alright, Chad Gabutin 5656 40k na i-access naka-stake sa'yo, boss. Ayan, makikita mo naman, sir. Panoorin mo na lang yung ibang video. Shoutout po sa inyo, Sir Chad. Okay, so alright, present, Jay Alipala. Present, sir, araw-araw ako nakikinig sa mga video mo habang nag-work. Web developer po ako na unti-unti nag-aaral sa crypto. Sa ngayon po ay PDC lang ako, and sana pumaldo ngayong bull run. Salamat po sa mga idea. God bless. Shoutout sa iyo, Sir Jay. God bless din po. Okay, Stardust 1024. Yes, boss, gets ko na yung about sa APR. Pero yung ni-research ko din, chinek ko yung Bybit. Kaya pala sobrang taas ng APR kasi event lang pala siya ng Bybit na may 500,000 Mabia token price full February 6 to February 20 lang pala siya. Hindi pa siya yung pinaka main staking pool ng Mabia katulad ng staking pool sa Sky Mabis. Yes sir. Salamat sa info, Stardust 1028. Ayun, bumagsak na to yung AXS ng Mabia ay APR, bumagsak na siya sa 190 plus, dati 400 yan Okay, so Jun TV 9214. Ayos talaga content mo, boss. Thank you so much. Shoutout po sa iyo, Jun TV. Jomel Santos 1933. Pwede kayong mag-hire ng social media manager or community builder para sa DC if like nyo lang, boss. Lalo na now, social media talaga ang malaking impact sa business para sa mas mabilis na growth. Yes, tama naman. Nag-start din tayo dyan. Online marketer tayo since 2009. Sulit pa nga dati sulit at saka ayos dito. So mabilis talaga ang pera online. Dati onti lang naman nag-online kumbaga alam pati yung mga pinasok ko dati na MLM. So top tayo dyan sa mga MLM. Kaya through attraction marketing lang din yun. Kaya alam ko sa pag-grow ng business talaga online, guys. Pero dito sa akin, sa ginagawa kong channel, personal lang kasi ito kasi marami ditong mga info na hindi dapat mag-leak kung kanino man tao. Kasi basta ginagawa ko lang itong video na to, ganyan lang muna gagawin natin. Tingnan natin mga susunod na mga panahon, ha? Pero for now, ito lang muna. Okay lang naman, basta gusto ko sa channel, kahit unti lang yung subscriber muna. Kumbaga organic. Hindi talaga siya yung kumbaga na-add sa channel yung mga talagang seryoso lang about dito sa mga pinagsasabi ko about crypto. Thank you so much po sa inyong payo, Sir Jomel Santos. As lang, boss, if meron akong 20k to 50k na puhunan, anong negosyo tingin nyo na goods gawin na mataas ang success or trending maliban sa crypto, stocks, forex at investment? Thank you so much sa question mo, sir. Kung ako tatanungin mo, pasukin mo mga online business yan. Online business, food business yan. Kaya sapat na yan 20 to 50,000. Kasi yun yung mga tipo ng negosyo na kaya niya mag times 100 5 to 10 years from now. Yun naman ang goal natin lagi. Dapat yung papasokin mong business times 100 mahigit ang pwede mong kitain mula sa yung puhunan 5 to 10 years from now. Sample, kung mayroon kang 1,000, kaya mo maging 1,000,000 sa loob ng 5 years. So kung ito, kaya mo mag 20M,
Ganon. 20,000. So, kumbaga, kung 20,000 yan, depende sa'yo kung anong business na gustuhin mo. Pero yun yung mga advice natin. Kasi yung mga ganyang business na kaya mag times 100, kaya mag times 100, eto, yung 20,000 na to, kung magta times 100 yan, mga 2 million siya, 20 million, hindi 20 million, 2 million. So, kung 1,000, mga 100,000, di ba? Kaya, kumbaga, yung mga businesses na yan, na kaya mag times 100, 5 to 10 years from now, yun yung pasukin mo, guys. Kasi sa food business nga, mas mabilis eh. Lalo na yung mga, yung may mga concept ng franchise. Basta sa franchise naman, may napili kang business, aralin mo rin yung franchise concept, paano siya patatakbuhin. Kasi yung franchise, na kasi yun eh, sistema na yung binibenta mo. Kung meron ka isang produkto na nakakyos, kung sakali, nakakyos man yung business mo, parang cart, aralin mo na rin yung, yung franchise. Paano ba siya patatakbuhin, paano ba siya, ganun naman eh, dapat lahat ng gagawin mo tungkol dun. Yung ginagawa mo, yung research mo, yung binabasa mo, yung mga taong ini-interview mo, mga taong kinakasalamuhan mo, yung may idea at may idea at marami ng experience about franchise. So, habang ginagawa mo yung food business mo, aralin mo na yun. Kasi nandun talaga malaking kitaan, guys. Kasi sistema yun eh. System ang binibenta mo. Lagi mong tandaan na sa pagninegosyo, dapat maparami mo yung oras mo sa iba. Same doon sa franchise. The more na marami kang nag-franchise sa'yo, marami kang branches, maraming mga tao na nagtatrabaho para sa'yo. Ang tawag doon, low leverage. Okay? So, kasi kung ikaw lang mag-isa magtatrabaho, kunyari may puhunan kang 20 mil, may puhunan ka 50 mil, tapos ikaw lang mag-isa nagtatrabaho dyan. Ang hirap buuin or mapuno kaagad na ma-achieve mo agad yung goal mo na 100 times na doble. Kaya, ayun. So, ito kasi yung mga part na to, mga investment type na to. So, ibang level na kasi to eh. Pero kung traditional business, pagkain at saka, yun nga, yung mga online business naman yan. Pwede kang pumunta sa Divisoria, pwede kang pumunta sa Quiapo, sa Recto, mag-live selling ka, picture mo doon yung mga na palagay mo mag-in na mga produkto, post mo online, tapos massive discount pag maraming binili, mga ganun. Kaya yan yung ganyan. Actually, malaki na yun. May napipicture nga sa Jessica Soho, Corina Sanchez, nag-start lang 500. Pero ngayon, may mga bahay, may sasakyan na, may mga nabili ng lupa na pag-aral yung mga anak. Imagine niyo yun, doon nag-start. So, kumbaga wala sa kapital eh. Nasa idea, guys, ang pagyaman. So, aralin mo lang rin yun. Yun nga, kung gusto mong yumaman, yung pinapakinggan mo, yung pinapanood mo, yung binabasa mo, yung mga tao na influensya sa'yo tungkol doon sa goal mo. Ano ba yung goal mo? Goal mo yumaman, maging successful. Paano? Aralin mo. Yun yung mga sikreto doon. Yung bawat oras ng buhay mo na dumadaan, huwag mo sasayangin sa pagbabrowse-browse lang sa TikTok, sa Facebook ng mga walang kakwenta-kwenta. So, dapat aralin, ilaan mo yung oras ng buhay mo sa mga bagay na alam mong connected sa goal mo. Okay, so alright? Naparami na tayo doon, guys. John Philip Verbo, 9208. Good day, Lods. Kaya nga Lods na magpapump pa yung very pataas. Tatanong ko sana kung saan nakakabili ng mga token sa CoinGecko. Nasagot nyo naman na agad. Thank you, Lods. Nga pala, Lods, belated Valentine's. pala, done. Okay, so alright. Sir Philip, shoutout po sa inyo. Sir Jomel, salamat sa mga tips. Sabi niya, okay. Thank you, sir. Shoutout po sa inyo. Sir Xavier, bilis ng panahon, sir. Lapit na ng halving ngayon. Tama, ilang araw na lang halving na. Parang 60 days na lang ata. Pau 1228. Good morning, boss. Aga, boss. My new P2E Duck City. Okay, kaya yun. Yeah, may mga pumasok tayo dyan ng mga kaibigan. Kasi kinontent pa nila yan. Pero wala, hindi pa ako pumapasok dyan, sir. Medyo na kasi ako pumasok sa NFT game. Nag-hold na lang ako talaga. Hold lang muna ng mga token. Okay, kay Art Viral 5828. Wow, sir, ayan. Super nyo po ako na-inspired dahil hindi dahil sa kinikita nyo, kundi dahil sa
importante siguro yung video. Impromptu yung video, and also sa mindset. Open lang po yung baso ko para sa ibibigay nyong water of ideas. Yun. Shoutout po sa inyo, Art Viral 5828. Grabe, ang ganda ng bagsakan ni sir. Okay, sa alright. Tapos na ba? 103 tapos na. Okay, na-like na natin. So, 102. Sa mga 103 comment. Okay, yun lang ang ating mga komento. 30 minutes na naman ang buhay natin, guys. Tapos, hintayin lang natin na matapos itong halving. Napakalapit na nito. Ayan. Check natin kung ilang minuto o ilang oras or ilang araw na yung halving. Para sa Bitcoin halving. Medyo mabagal guys yung internet natin. Ayan. Okay. Ayan na natin yung halving na yan. Sa galawan ngayon sa market. So, ito pa rin. 2.9. Tapos, ano pa ba? Yun lang yung update natin ngayon. Ito. Dito lang kayo sa Dex Tools. So, makikita nyo na lahat dito ng pwede nyong pag-aralan about crypto. Ayan. Ang bibig sabihin ito. Daily burn, accumulation. So, mga burning naman pala ito. Dito lang siya sa dextools.io. Okay? Then, pasukin nyo din ito, yung crypto rank. Makikita nyo na naman dito yung mga upcoming project. Ang kagandahan lang kasi dito, makikita mo kung sino yung mga investor. So, dahil makikita mo yung mga investor dyan, kagaya nito, pag-click mo nyan, makikita mo yung investor kung, ayun, kagaya nito, kay Blast Royale, 13 investor daw. To be announced pa kung kailan ilalabas yung project na to. Category niya, Gamify o GameFi. So, ito yung mga nag-invest. Meaning, yung mga investor na yan, malalaking tao yan. Ito, Animoca Brando. Nakikita nila ng potential yung project na yan. So, alamin mo yung mga project na yan, yung may mga investor na may mga nag-invest. Then, siguro kung may mga airdrop dyan, may mga tawag dito, may mga ibinibigay na token, may mga gagawin ka lang na task, malaking tulong din yun sa'yo. At syempre, yun nga, yung mga inaaral mo tungkol sa gusto mo talaga about crypto, di ba? So, ito yung mga tamang info na hindi ka mapapabili ng mga token na bigla fly by night lang. So, ayan, syempre sila nga, ito kagaya nito, Qcoin Labs, naglagay nga sila dyan. Ano bang project yan? Ito be announced din, no? Mga gaming project, guys. Kadalasan kasi, pag pa bull market, mga gaming project talaga yung nagbo-boom. Nagta-times 100 pa nga yung iba. So, kung naglagay ka ng 100,000, edi bahala ka na mag-compute times 100. No? 10,000 mo na lang times 100. Pero syempre, hindi po ito financial advice. Kaya, mag-ingat din kayo, syempre. Pero syempre, number one, ganun din naman kung mag-aaral ka ng crypto. Ito na, binibigay ko na sa inyo yung mga dapat yung pag-aralan para updated kayo lagi sa ating mga kakriptuhan. Okay, so alright. Yun lang ang ating update. So, maggagawa pa tayo ng video para sa Ron naman. Thank you so much again sa inyo and see you tomorrow, guys. Bye-bye.